every praise is to our God. Sing hallelujah, to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Say hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise, yes, Lord. Hallelujah, God my Savior, God my Savior, my healer, yes, Lord, my deliverer, yes, Lord, yes, He is, yes, He is, God my Savior, woo, hallelujah, my deliverer, yes, Lord, yes, you are, yes, you are, hallelujah, every praise is to our God, every word of worship, hallelujah, every praise to our God. Say hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Come on, church, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Amen. Hallelujah. Every praise is to our God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kung maalala niyo po, meron din po 4 living creatures sa heaven ay nag-pray sa Panginoon, nag-worship kay Lord. Sinabi, Holy, 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 Lord God Almighty, who was and is to come. Katulad po nila,
continue to worship the holiness of the Lord right now. As our God is holy, let us also be holy. Paano po? By drawing near sa ating Panginoon, by knowing our God. Amen? Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Open the eyes of our hearts, Lord, because we want to see you. We need to see you. We want to know you and we need to know you. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Would you open the eyes of my heart? I want to see you, Lord. I want to see you high and lifted up. You high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Would you open the eyes of my heart? I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Would you open the eyes of my heart? I want to see you, Lord. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high. Lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you, 'cause you are holy, holy,
those four living creatures, hindi lang nila once sinabi. I remember, hindi lang nila once sinabi na, Holy, 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 Lord God Almighty. Sabi doon, sinabi nila yon day and night. Walang sawa nilang sinabi, You are holy, 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 Lord God Almighty. Wow. And while they are praising, yung 24 elders na yon, lumuhod sa harap sa trono ng Panginoon. At yung corona nila, yung crown of life, kinas din nila yun. Nilagay rin nila yun sa trono ng Diyos. Sa oras po na to, wag po tayong magsawa na i-declare ang holiness ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Because our God is holy and worthy of our praises. Lord, you are worthy. You are worthy to receive the glory, the honor, and the power. Amen? Amen. Hallelujah. Let's give glory to God. Let's give Him honor and let's give Him power. Amen? Amen. Hallelujah. Yes, Lord. You are worthy. You are worthy. You are worthy. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Lift your name. Jesus. You are worthy. You are Lamb of God. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes,
is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Let's worship the Lord. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. 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 You are holy. Lord, You are holy. we worship you, Lord God Almighty. You are holy, holy, holy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Yes, Lord, you are holy, holy, holy. You are holy. Yes, Lord. Holy, our Lord God Almighty. You are worthy. You're worthy. Our act this day, the Lamb of God, who sacrificed His life for us sinners. Hallelujah. Yes, Lord. Holy, holy, holy. Worthy is the Lamb. Yes, Lord, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, 'cause you are holy. You are holy. Hallelujah. You are holy. Our Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. 'Cause you are holy. You are Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Jesus, worthy is the Lamb. 'Cause you are holy, holy. Let's worship the Lord. Are you Lord God Almighty? Yes, Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You're worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Sweet Jesus. You are holy. Yes, Lord. Hallelujah. Speak through us. Lord, make us holy as you are holy. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Let us give our praises to our Lamb of God, to our act this day. Hallelujah.
Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Ang sarap po sa presensya ng ating Panginoon. At ang sarap itaas ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Yes. Patuloy po natin ngayon iparanas sa bawat isa sa atin ang grasya ng Panginoon sa buhay natin. Kaya lang naman tayo narito dahil sa grace ng Panginoon. And yung pagiging holy natin, that's also by the grace of God as we draw near to God, dun sa source ng holiness na yun. Amen? Amen. Hallelujah! Hallelujah! And alam kong nagagawa natin to dahil nandito kasama natin ang Diyos. God is here. Amen? Amen. Hallelujah! And let's declare it right now. Lord, thank you that you are here right now. Amen. Hallelujah. Woo! Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. He drew near to see Jesus face to face. Yes, Lord. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Jesus! Open the gates, Lord. Reveal your glory. Open the nations. Establish your kingdom. Open the heavens. Pour out your spirit. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We don't dare to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We don't dare to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Oh,
Amen. Amen! Praise God. Oh. Blessed ako. Kasi yung mga kanta na yan na matatagal na, pag kinakanta uli, talaga naman, holy, holy. Talaga ang Panginoon ay talagang holy. Amen! Yes! Lahat nakangiti. Yeah. Praise God. So, kailangan maging masaya. Yung problema, iniiwan yan. Huwag niyong pasunodin. Diyan ka lang. Oo. At ako'y pupunta sa church. Yes, yeah. Makikita naman sa mukha yan kapag talaga, enjoy mo talaga na sabi ka sa Panginoon. Amen? So, alam ko lahat kayo pinagpala. Amen. Yeah. So, hallelujah. Puri na Panginoon. Sino po ang magpapasalamat sa ating mahal na Panginoong Yesus? Sino pa magkapasalamat? Alam ko maraming blessing. Alam niyo sa totoo lang, minsan gusto rin po namin yung mga bago. Kasi pag kami mga luma, kasi pag may mga gawain po, yung mga prayer meeting, mga prayer and fasting, andyan na po kami. Kaya yung sa mga bago naman po, alam ko naman nahiya lang kayo, gustong-gusto namin marinig yan. Kaya una siyempre, gusto ng Panginoon yan. Amen? Kung paano kayo binago ng Panginoon, kung paano yung mga pagpapala, kahit may mga problema, talaga namang ang Panginoon kumikilos. Amen? So, sino pa magkapasalamat sa ating Panginoon? Yes, si Nanay. Oh, na-miss ko si Mother. Nay, Oh, Nanay. Gusto mo dyan ka na lang, Nay? Oh, dyan na. Pwede. Sa camera daw. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At ito naman po ako. Muli ko na namang talagang ikinagagalak na pupuno ang puso ko pag nakakasama ako ng mga kapatiran kong tulad nito. No? At hindi ko po matiis na hindi tumayo para parangalan ang Diyos na siyang nagbigay sa akin ng kalakasan para makarating dito. Batid nyo naman po kung paano ang sitwasyon ko. Pero salamat sa Panginoon dahil hindi niya talaga ako pinababayaan. Talaga naman kung sasabihin natin na tayo ay talagang walang magagawa, ang Diyos mayroon. Diba? Kaya nagpapasalamat ako dahil eto na naman ako. No? Kaya lang nung isang linggo, umaga kaming nakapunta rito. Ngayon, hapon naman. Nagpapasalamat po ako dahil meron po akong mga kasama na mga bago. Sila po, tsaka yung aking pong anak, manugang. Purihin ang Panginoon dahil sila po ay sa kabila ng ganitong hindi po hinayaan ng Diyos na magsawa ako sa kapapaalala sa kanila na kung walang Diyos, wala tayo dito. Kaya salamat sa Panginoon, salamat sa lahat ng ginagawa niya sa buhay natin. Ang dalangin ko lamang po, sana'y walang mawawala. Bagkus magpatuloy, anuman po ang dumating sa atin sa mga panahon lalo na po ngayon. Isa po sa paalala na huwag po tayong bibitaw. Huwag po natin tingnan yung mga nangyayari. Dahil pag doon po tayo tumingin, mababagsak tayo. No? Kung titingnan ko lang po sa aking sarili, kung hindi ko po nakilala ang Panginoon, baka wala na po ako ngayon. No? Pero salamat, pinaabot pa rin niya ako ng mag-86 na po ako. Kaya purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na patuloy niya pa rin akong binibigyan ng lakas upang patuloy ko rin siyang purihin at paglingkuran habang ako'y nabubuhay. Kaya ang lahat ng ito dahil sa ating Panginoon, kaya narito po ako. Sa Diyos ang kapurihan at masasalamat. Amen. Salamat sa buhay na binibigay ng Panginoon kay nanay. Talaga naman, oh. Namimiss ko yung mga, yung mga nanay ng mga na-warrior. Ayan, nakikita ko. So, tingnan niyo, pag nanamit, para namang artista. No? So, salamat sa Panginoon. Napakabuti talaga ang Lord ang ating kalakasan. Wala na tayong dapat pang ihilingin pa dahil ang Lord na binigay na lahat. Amen? So, sino po magkapasalamat sa ating mahal na Panginoon? Ayun, si Ate Baby Aguila.
Yan. Totoo siya. Meron siyang kinukwento, pero ayaw sabihin. Sabihin mo ka ako doon sa harapan. O, kaya mauna ako, susunod ka. Thank you, Lord. Talagang pong pinupuri kong Panginoon kasi po nung aming anniversary nung Friday, talaga pong pag lahat talaga inilagay mo sa Panginoon. Siyempre, bilang leader ka, inilagay ka ng Panginoon, hindi tarang mawawala. Pagbago talaga may gawain, hindi talagang mawawalang mag-alala. Pero salamat sa Panginoon, nandun yung comfort niya, nandun yung salita niya. Sabi ko, Lord, ang dami na kaming dinaan ng anniversary, pero never mo kami pinabayaan. Ba't ako mag-aalala pa? Hindi mo kami pinabayaan kahit kailan. Kasi nga po, di ba, layo ko, sandun. Kaya ang ginagawa ko through, buti na lang uso ngayon yung ano na yan, di ba, yung yan, text na. Kaya maano mo sila kahit sa ano lang. Immobilize mo sila through CP, through text. Pero talagang inaano ko talaga, sabi ko, Lord, tutulungan muli kami kahit doon sa mga sabi ko, ito, ikaw sa ganyan. Pero talagang yung inaalala mo, hindi talaga ganoon sa pag-alala mo, pag actual na. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo kami. Talagang andun yung ang talagang gabay ng Panginoon. Tapos yun nga, yung sa pagkain, tapos yun pang ang nakakatuwa, noong una siyempre ka, tapos medyo lulungkot ka. Pero pag natapos na talaga, makita mo yung yung resulta. Gagala ka talaga, yung kalungkutan mo napalitan ng kagalakan. Kaya nga sabi ko, Lord, tingnan mo ka ako, no? At saka hindi pala yun, sabi ko, Lord, ginagawa ko to. Noong una, ako pag kami, siyempre, dati, yung nagko-complain ka, pero hindi, natutunan ko na tinuruan ko Panginoon, lalo na pag sa gawain ng Panginoon, huwag mabigat talaga ang puso mo. Huwag mabigat na, halimbawa, yung gagastos ka, hindi dapat talaga mabigat. Alam mo, yun ang tinuro sa akin ng Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi Lord God, talagang ikaw ang lahat na magpo-provide niyan. At purihin ng Panginoon, nung nando na kami, at nung matapos, sabi ko, Lord, galak na galak ako, tsaka yung kagalakan mo na nakita mo, sabi ko, Lord, na sobra-sobra pa. Parang di ba yung yung 5 lang, tapos dalawang isda, 5 tinapay. Ilan ang sumobra? 12 kaing. Yun ang inisip ko, sabi ko, Lord, yung konti na ito ilalagay ko, ikaw ang papadami. At purihin nga ang Panginoon. At nakita ko yung kagalakan ng mga kapatid natin, lalo na yung mga galing dito. Tuwan-tuwa, kaya sabi ko, Lord, kailangan kumain muna akong konti. Kasi pagkatapos, hindi ka na makakain Kasi tinitingnan mo sila, inaasikaso mo na sila, tinitingnan mo kung ano yung mga kulang. Pero sabi ko, Lord, kaya sumubo lang ako ng isang doon, sabi ko, Lord. Pero after nun, yung mo, naalala mo, at yung kagalakan, nakita mo silang masaya, alam mo, busog ka na. Busog ka na talaga, sabi ko, Lord, salamat po. Nakita ko yung mga kapatid, yung mga kapatid natin, yung mga teacher, sila pastor. Sabi ko nga ng manugang ko, sarap pala sa ko. Kasi doon ko siya nakasama na, inaano ko siyang magtulungan ako. Alam mo, talaga mararamdam mo yung kagalakan na galing sa Panginoon na hindi ka magsasawa na tumulong doon sa aking gawain dahil ginagawa mo ito para sa Panginoon. Kaya tagumpay ang gawain ito. To God be the glory. Thank you, Lord. Amen. Salamat sa Panginoon sa katagumpay ng gawain doon kila Ate Baby. Totoo nga yan, bilang mga leader, hindi ganun kadali po. Dahil talaga namang sa biyaya ng Panginoon, talaga na ang Lord ang nagpo-provide. Okay, meron po kami preaching point. Ayan, preaching point po sa Talon 1 sa June 6. Yan po, Friday, alas 4 po. Doon po gaganapin yan sa looban po namin. Amen. O, sino po magkapatotoo? Andiyan na ba si Pastor? Wala pa? O, sige. Wala pa si Pastor. Magpatotoo na po. Naiya ako. Napakadami pong pasasalamat kay Lord kasi nakarating po ako ng naik. First time lang po. Ang saya po pala umattend. Yung anniversary, in-invite po ako ni Sister Belen. Ayun nga po, nag-message po kaming dalawa. Ayun, nakarating po ako ng naik. Ang sarap po ng pakiramdam. Ang dami pong nagagawang blessing si Lord. Inanang po, naiya ako. Amen. O, di ba? Yung kagalakan, kapayapaan na binibigay ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Sino pa ho? Ako naman. Sige. Ako'y lubos na nagkapasalamat sa Panginoon dahil napakabuti ng Lord. Hindi lang sa akin, kundi sa inyong lahat. So, ako nung Martes, kasi hindi po ako mati ng PCD, kasi sabi nga PCD ngayon is 5 o'clock na. Yan. So, board meeting po nung Monday. So, syempre, ako nga po palibasan, hindi talaga ako sanay sa aircon na matagal. O, yan. Pag tumagal, mga 5 oras, so talagang hindi po, sumasakit tiyan ko.
So, nung nag-board meeting nga, syempre, malamig-lamig. Tapos, pagdating din sa amin, medyo malamig-lamig din. Pupunta pa isang anak ko, malamig-lamig. Dahil nga, mainit. So, nung Martes po ng gabi, talaga naman po, naramdaman ko na ito dati nung 5 years ago. Umulit na naman po. Gabi, siguro 2 o'clock, lumaki po tiyan ko. Puro hangin. Yung sasabi nila lamig, wala pong lamig. Hangin po yun. Kasi nga operada ako. So lumobo po siya. Ang sakit po talaga. Pumapanik po siya sa hanggang talagang hindi ako makahinga. Talaga magbablanko ako. Kasi sabi ko mag-CR ako. Buti na lang si husband, hindi pa tulog, nanonood pa siya ng TV. Kasi minsan late na siya matulog, minsan na maaga. So puri ng Panginoon talaga, napaka-powerful talaga. Pag tinawag mo ang Panginoon sa pangalan, talaga makapangyarihan. So nag-CR po ako, dahil sabi ko, baka nadudumi ako, pero malaki tiyak ko. Ang sakit, sabi ko, hindi ako makadighal, gusto kong butot o ano man. Talagang hindi po. Magbablanko na ako, sabi ko, nahihilo na ako, wala na akong ano. Talaga sabi ko, naramdaman ko na to dati eh. Pinag-pray ko, sabi ko, Lord, in Jesus' name, ayoko po to. Tanggalin niyo po yung hangin. Talaga ayaw pa rin, sabi ng husband ko, dali na ba kita sa ospital? Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ko rin maipaliwanag kasi ang alam ko, masakit tiyan ko, nahihilo na ako, mabablanko na ako, wala na akong, nabibingi na ako. Tsaka magbablanko na yung isip ko, talaga namang, ang ginawa ko, nakapikit ako, nasa CR ako, inita mo ako ng tubig. Talaga na, Lord, tulungan niyo ako. Sabi ng asawa ko, dadalahin na ba kita? Huwag ka maingay. Mag-init ka ng tubig. Nag-init siya ng tubig. Sabi niya, ano ba? Kunin mo Epicacent. Sabi ko, hilutin mo ako. Alam niyo ba, lumabas ako ng CR. Sabi niya, ano ba yan? Huwag mong tignan yan. Sige, mo lang. Talaga ako, Lord, in Jesus' name, aalisin mo yung hangin. Hangin, tinutusok tayo. Hangin, umalis ka. Wala kang karapatan sa katawan ko. Tapos sabi ng asawa ko, ano gagawin ko? Hilutin mo lang ako, tapos kunin mo yung tubig, uminom ako. Para ako nagdahilan, 30 minutes po. Pinawisan lang ako ng malamig. Lumabas na yung pawis ko. Dumighay po ako. Umutot ako talaga naman. Nakakamatay pala pag ganyan. Talaga kasing hindi ka na makahinga. Talagang ko, Lord, in Jesus' name, yung hangin, pinapaalis ko, pinapalayas ko. Wala, yun, ginanong ko talaga. Minuto lang talaga para ako nagdahilan. Sabi ng asawa ko, tulog na ako. Yun lang. Sabi ko, oo. Hangin to, si Lord nagpagaling. Pinaalis niya lang yung masamang hangin. Totoo. Pero ngayon, kasi 5 years ago, nalaramdaman ko. Kasi pag lumolobo po tiyan ko, pag nahanginan. Kasi pag nabubuksan na pala yung ganon. So, puri ng Panginoon, napakabait ng Panginoon. Pag tinawag mo siya, sabi sa Jeremiah 33, sabi nga, tumawag ka, tikay kanyang diringgin. Sabi ko, Lord, napakabuti nyo. Kaya po may naraman nangyayari lang, sa pangalan ni Jesus, luluhod, pati hangin, pati sakit. Talaga naman, pag tinawag mo ang Panginoon na makapangyarihan, talaga 30 minutes lang, talaga tapos, lang ako, umutot, tapos lumiit na siya ng lumiit. Sabi ko, wala na. Tapos talagang wala, uminom lang ako na mainit, tapos Epicacent, hinilot lang ng asawa ko, hinilot ko din. 2 kami, pinagtulungan namin tiyan ko. So nawala po. Ganun talaga makapangyarihan ng Panginoon. Ang pangalan niya lang talaga tunay na makapangyarihan. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya heto. Di totoo po yan. Napakabuti ng Diyos. Sa Diyos ang kapurihan. So, andyan na po ba si Pastor? Wala pa. Isa pa ho. Isa pa. Yan yan si ate. Ayan. Oo. Ito gusto ko to eh. Talaga ang tenga ko lagi nandito pag ito nagpatotoo. Talaga sa Diyos ang kapurihan. Lord, thank you. Thank you po sa lahat. Ako po ay nandito ulit sa harapan ng Panginoon. Pipigil ko po yung sarili ko na sana po, naalala ko po yung sinabi ni nanay, kung wala ka sa Panginoon, wala ka na. Kasi nung, di ba po noon nakaraan, muntik na talaga ako. Nasasaktan po ako kasi naalala ko po yung nakalipas ko. Pero po sa totoo lang ngayon, ito po ako, pinaganda ko ng Panginoon. Nakain na po ang mga anak ko ng ayos. Hindi na po ako nag-aabang ng pagkain ng kapitbahay na panis para lang ipakain ko sa mga anak ko. Ngayon po, sa totoo lang, sapat po lahat bago yung utang ng kapatid ko na pinasagot sa akin. Pinapulis
pinapulis kasi yung kapatid ko, pero nawa po ako sa kapatid ko. Pero baon na po talaga ako. Sa awa po ng Diyos, yung 200,000 niya. Di ba? Dumating po yung pamangkin ko noon Monday, nag-Bible study kami. Bago mga Miyerkules po yung darating na po yung pinirmahan kong papel. May tao pong tumulong sa akin. Nakabayad ako, tsaka hindi ko po akalain na darating yung pamangkin ko. Sabi ko, Lord, sana isa man lang sa pamilya ng kapatid ko, marinig lahat yung hinanaing ko. Tsaka, kahit ako wala, ginawan ko ng paraan yung utang ng kapatid ko bago yung sarili ko. Eto, lumalaban pa rin po sa gawa ni Lord. Yung mga anak ko po hindi na nagugutom. Nakakakain na sila ng ayos bago yung may mga anak ko na may mga sakit. Hindi na sila lagi natake. Yun lang hinihiling ko lagi sa Panginoon. Hindi ko po akalain na lahat ng hiling ko, sa salita ko lang sa Panginoon, binibigay po niya. Sa totoo lang po, pagod na po ako talaga. Sa totoo lang po, pagod na po ako sa sarili ko. Kasi hindi ako tinutulungan ng asawa ko eh. Sarili ko lang po. Araw-gabi, kumakayod ako para masuportahan ko yung mga anak ko, mga kapatid ko. Magulang ko po, mahal na mahal ko. Kasi nag-iisa na lang siya. Nung Monday po, hindi ko po akalain. Sabi ko, Lord, sana isa sa pamilya ng kapatid ko, marinig po yung hinanaing ko sa inyo. Akalain niyo po yung oras na yun, nagpapakato na dumating po yung pamangkin kong pulis. Hinalikan po niya ako, tsaka hindi ko po akalain. Sabi niya, tita, huwag kang mag-alala. Ako ang babawi sa'yo. Sabi ko thank you talaga Lord. Hindi ko po akalain yun. Gabing yun, wala pong nakakaalam. Tsaka isa sa mga kapatid ko, wala pong nakakaalam doon. Dumating po yun. Nagbulat po ako kasi aktong-akto dumating, di ba? Sabi ko, Lord, talagang totoo po. Wala po talagang imposible sa'yo. Thank you po, Lord. Saka yung tuyuan ko, lumalago na po. Amen. O, tingnan mo na, napakabuti ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. O, di ba, kumakain na doon yung kanyang pamilya. O, di ba, naka-straight na rin yung hair mo. Oh, yes. Talagang sabi nga, ang Diyos ay magagawa niya na higit pa sa ating isipin at hihilingin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Ganon ang Lord, napakabuti. So, ready na po ba? Yes. Ay, mahina. Ready na po ba? Yes, ready na tayong makinig ng salita ng Panginoon. So, tinatawagan ko po ang ating pastor, ang si Pastor Nap Castillon. Si Sister Glossy ba yun? Si Glossy, yun, okay. Sister Glo, di ba sabi ni Lord, mapalad ang mga dumadaing. Yan sabi ng Panginoon, sapagkat tayo ay, ang sabi ni Lord, tayo po ay aaliwin ng Panginoon. Amen. Bahagi na po talaga natin ang pagdaing sa buhay na ito. No, dumaing lang po tayo sa talagang tunay at dapat nating pagdaingan, kundi ang Panginoong Yesus. Kasi kung sa tao, maaaring pwede tayong dumaing, pero ang tao may hangganan. Pero ang Panginoon po, gusto niya lagi tayong dumadaing sa Kanya. At pangako niya, pagdadaluyan niya tayo ng Kanyang kaaliwan. Amen? Sige lang, tuloy lang, tuloy lang. Malapit ang dumating ang Panginoon. Tandaan natin ang mahabang pagtitiis ay bunga. Isa sa bunga ng banal na Espiritu Santo. Nanay Del, kamusta kayo nanay? Si Nanay Del nandito. Bunga po yan. Kaya kung tayo po ay palaging may pagtitiis sa buhay na ito, yan po ay isa sa bunga ng banal na Espiritu Santo na nais si Lord na makita sa atin. Okay? So, tuloy lang po mga kapatid.
Huwag po tayong patitinag. Sabi ni Lord, ang magtiis hanggang wakas, siyang maliligtas. Amen? So tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli at kami po ay pakiyakapin po ninyo ng inyong makapangyarihang presensya. Kami po, Panginoong Hesus, ay bigyan po ninyo, Panginoon, ng maliwanag na kaisipan. Bigyan po ninyo kami, Panginoon, ng matatag na panampalataya upang lagi po kaming makapanalangin sa iyo, lagi kaming makadaing sa iyo, Panginoong Hesus. Hindi po kami matitinag, hindi po kami, Panginoon, maliligaw, at hindi po, Panginoon, maaagaw ng daigdig na ito ni Satanas, ng sinuman tao, o anumang kayamanan, anumang mga bagay na sa lupa. Kahit yan po'y sumisilaw pa, hindi po kami yan maaagaw mula sa aming pong pagtitiwala, pagtingin sa iyo at pagmamahal namin sa iyo, Panginoong Hesus. Pinangako niyo po, Panginoon, na walang sino man at walang anuman ang makakapag-agaw sa amin mula sa pagmamahal mo sa amin, Panginoong Hesus, at walang sino man po at walang anuman ang makapag-iwalay sa amin mula sa inyo, Panginoong Hesus. Panginoon, salamat po sapagkat dinadanas naming lahat ang inyong mapagpalang pag-aaliw na ginagawa mo sa amin ngayon. Ano man po yung mga kabigatang daladala namin, ang sabi niyo po sa amin sa Matthew 11 verse 28, lumapit kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubas sa buhay na ito. Lumapit lamang tayo sa Panginoong Hesus at tayo'y pagpapahingahin ng Panginoon. Ang tunay na kapahingahan ay nasa presensya ng Panginoong Hesus. Salamat, Panginoon. Cast all our cares on the Lord Jesus Christ. For cares for us. Itapon natin lahat, ang lahat ng mga alalahanin natin sa buhay sa paan ang nagmamalasakit sa atin. Panginoon, salamat po at kaming lahat po, Panginoon, binibigyan mo po kami ng baliwanag na kaisipan, inyo pong inaaliw ang aming mga kaluluwa at binibigyan mo po kami ng mapagpalang pag-asa, binibigyan mo po kami ng kagalakan sa aming puso at binibigyan mo kami, Panginoon Lord, ng kalakasan na katulad ng isang agila, Panginoon. Lord, maraming po salamat. Panginoon, pagalingin niyo po kaming mga may sakit at may karamdaman sa makapangyarang pangalan niyo po, Panginoon. Pagalingin ninyo at gawan nyo ng mabuti sa makapangyarang pangalan ng Panginoong Hesus. May mga pinapasan, Panginoon, ng mga problema katulad sa pinansyal, pangailangan sa araw-araw, sa hanap buhay, negosyo. Lord, kayo po ang tunay na nagmamay-ari ng mga bagay na yan ay pinagkatiwala mo sa amin. Turuan mo kaming magtiwala lamang sa iyo at lagi ka naming, Panginoong, ipagmamalaki, luluwalhati. Lagi naming kikilalanin na ikaw lamang, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng tamang direksyon, nagbibigay sa amin ng abilidad, kalusugan at buhay. Salamat sa iyo, Panginoon. Ano man ang problema sa mga tahanan, pakibuhos niyo po ang kapayapaan, pagmamahalan at pagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagkapatawad mo sa amin. Panginoon, yan po, Lord, ang pag-ariin mo sa amin. Ito po ang aming samot panalangin sa makapangyarang pangalan na aming dakilang makapangyarang Diyos, ang pinakamamahal namin, ang aming mahal na Panginoong Hesukristo namin, magpakailanman. Ang lahat naman nagmamahal sa Panginoong Hesus ay magsabi ng Amen at Amen. Palapakan natin ang pangalan ng Panginoon. Kayo po lahat ay pwede na makaupo, mga kapatid. At atin na pong itutuloy ang ating pag-aaral. Andito na po tayo sa pinakahuling bahagi. Mapapalad ang mga hindi pinalad. Yan po ang title ng ating pong mensahe. At tayo po ay nandito na sa bahagi po ng ating pong pag-aaral. Kung ito po inyong natatandaan. Tinalakay natin noong nakarang linggo ang patungkol po dun sa mga dumadaing. Yan po ay nasa verse 4 ng Matthew chapter 5. Nasabi rito, mapalad ang mga dumadaing sapagkat sila ay aaliwin. Panglima, mapapalad ang mga nagpapakumbaba sapagkat sa mga nagpapakumbaba lamang sa Panginoon ang tunay na magmamana ng lupa, ng daigdig. So kung wala tayo mga lupang pwedeng ipagmalaki o wala tayong lupang kinatitirikan,
lagi tayong nangungupahan, tapos minsan, naka-establish na kayo na matagal sa lupang yan, na akala nyo walang may-ari, bigla na lang may dumating na nakapamaywang at bigla kayo pinagsisigawan, akin tong lupang to, magsilayas kayo. So wala tayong magawa. Okay? So hindi na po tayo doon dapat tumingin, mga kapatid, sapagkat sa langit ang tunay nating tahanan. Pangako ng Panginoon, mansyon ang bahay ng bawat isa doon sa langit. At ang lupa po doon, yung dinadaanan natin na hindi asfaltado, hindi sementado. Ang pinakadaanan po natin sa langit ay purong ginto. Ganyan po, mga kapatid, magmahal ang ating Panginoon. Asahan po natin yan. Mangyayari at mangyayari po yan sapagkat ang Diyos natin na nangako sa atin ay tapat. Amen? So mapalad po, sabi nga rito ng Panginoon, ang mga nagpapakumbaba, mamanahin nila ang kalupaan. So alam natin na ang pagpapakumbaba po ay isa sa talagang masabi natin mataas na katangian na nais ng Diyos na makita sa ating mga anak niya. Alam niyo po ba yan, kapatid? Dahil mismo ang ating Panginoon, siya po ay Diyos ng pagpapakumbaba. At yan ay maliwanag na ipinakita ng ating Panginoong Hesus sa Philippians chapter 2, na bagamat ang Panginoon nating Hesus ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, hindi niya pinilit pumantay sa pagka-Diyos. Ang kanya pong mga kapatid na mataas na hangarit layunin ay kung paano bibigyan ng kaluguran ang kanyang Ama na nagsugo sa kanya mula sa langit patungo dito sa makasalanang daigdig. At tuparin ang kalooban ng kanyang Ama bawat sandali ng buhay na kanyang pumapatid na ipinamuhay dito sa ibabaw ng lupa. Ang Panginoon po ay hindi nagmalaki. Kinalimutan niya ang kanyang sarili, bagamat siya Diyos na makapangyarihan, bagamat ang kanya pong daigdig na daratnan ay napakadali pong durugin. Napakadali po ito, mga kapatid, na wasakin sapagkat walang sino man ang pwedeng tumagal sa kabanalan ng Diyos. Walang sino man tao ang makakita sa Diyos na mabubuhay. Sino mang tao na nakakita sa kalawalatan ng Diyos, mamamatay. Yan po ang panganib na kapag ang Diyos ay bumaba sa makasalanang daigdig na hindi po babalutin ng pagiging isang tunay na tao. Nanawaan po ninyo? Kaya ang ating Panginoon Diyos ay ating pong naranasan, ating pong nakita po ng mga nauna sa atin at naranasan ng kanyang pagmamahal at pagkapatawad nung siya po ay nagkatawang tao. Hindi nawasak ang sangkatauhan. Yung mga dating nabubulok na katulad natin, na nabubulok ang pagkatao sa pagkakasala ng kabayaran ng ating pagiging makasalanan, kamatayan. Yan po, mga kapatid, nung dumating ang Panginoong Hesus sa lupa, sa halip na mawasak tayo, lalo pa tayo nabuhay. Nung tayo sumampalataya sa Kanya. Nanawaan po ninyo, mga kapatid. Ang sinumang sumampalataya sa Panginoong Hesus ay hindi na mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At nangyari yan dahil sa kanyang pagpapakumbaba. Nagpakumbaba ang Panginoon. Alam po ninyo, ang Greek word ng meek or humble ay hinango sa Greek word na sinabi ito, tapainoo. Tapainoo. Greek word po yan. Ang ibig sabihin, tinutukoy po niyan yung kataasan, tinutukoy po niyan, at tinutukoy din po, mga kapatid, sinasuggest din ito yung salita ng mababa na pagkatao, nakasimbaba ng lupa. So yun yung humility. So doon yun makikita, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, bagamat siya'y nangarat nagtuturo kung anong tunay na kababaang loob na nakalulugod sa Diyos, si Lord mismo ang nagpakita niyan. Sapagkat siya po ay talagang nagpakababa, nakasimbaba ng lupa na ating inaapakan. Dito, mga kapatid, makikita natin na ang mga makabibliyang kahulugan ng pagpapakumbaba, sapagkat yan po ang nais ng Panginoon sa atin, ay pagsunod sa Diyos. Kapag ang tao ay sumusunod sa salita ng Diyos,
Yan po ay maliwanag na ilustrasyon na nagpapakumbaba tayo sa Panginoon. Hindi natin iginigit ang sarili nating kagustuhan. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Yung gusto ko at gusto mo, taliwas yan sa kalooban ng Diyos. Kaya kung kakalimutan natin at itatakwil natin ating sarili at susundin natin ang kalooban ng Panginoon, larawan po yun ang pagpapakumbaba. At gustong-gusto yan ng Panginoon. Respeto sa kapwa, sa ibang tao, at respeto sa sarili, yan po'y pagpapakumbaba, mga kapatid. Ang pagpapasakop sa mga otoridad, lalo na sa mga magulang, yan ay pagpapakumbaba. Paggalang sa mga nakakatanda, yan po'y pagpapakumbaba. Amen? Intindihan natin, mga kapatid? Yan ang mga bagay na tinuturo ng Panginoon sa atin. Mababasa natin sa Colossians chapter 3 verse 12 to 13 na sinabi po rito. Tignan po natin ang sinabi diyang kahulugan. Colossians chapter 3 verse 12 to 13. Sabi rito, therefore as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. So yamang tayo ay bayang tinawag at pinili na ng ating Panginoon Diyos. Naniniwala ba kayo ito, mga kapatid? We are a chosen generation, a holy priesthood, a royal nation. Takin mo, natanggap natin yung ganong mga maharlikang titulo na ang Diyos lang ang pwedeng magbigay nun. Diyos lang ang pwedeng magbansag nun sa anumang lahi na kanyang kinalulugdan at pinipili. Nakasama po tayo doon. Simula nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa puso natin bilang Panginoon at ating tagapagligtas. Lahat, mga kapatid, ng mga hindi natin akalain na mga makalangit na pribileyo, makalangit na pagkapala, hindi mo akalain, matatanggap mo dahil nakipag-isa tayo sa Panginoon. Dahil lahat naman na kay Lord. Intindihan natin, mga kapatid? Lahat nasa Panginoong Hesus. Kapatawaran, kaligtasan, pagbabagong buhay, buhay na walang hanggan, kapayapaan, kalinisan, kaliwanagan, lahat yan, nasa Panginoong Hesus lang yan. Natatanggap ng sino man sa Panginoon sumasampalataya at sumusunod. Amen? Kaya sabi ni Lord sa John chapter 15, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kawawa tayo pag hiwalay pa tayo sa Panginoon. Kaya kung gusto po nating pagdaluyan ng Panginoong Hesus ng kanyang mismong buhay ang ating pagkatao, manatili tayo sa Panginoon. Sumunod tayo sa kanyang salita. Amen, mga kapatid? So tayo bilang mga taong tinawag at pinili ng Panginoon, tayo binanal ng Diyos. Hindi ako naging banal sa sarili kong pagsisikap. Hindi ka rin naging banal sa sarili mong panampalataya o reliyon. Ang Diyos ang gumawa niyan. Naging banal tayo ayon sa pamantayan ng Diyos. Dahil hindi tayo nagmalaki, hindi tayo nagtiwala sa sarili nating kabaitan kuno o pagsunod natin sa kutusan, hindi po yan makapagpapabanal sa atin. Ang nakapagpabanal sa atin ay ang pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? At tayo po'y lubos niyang minahal, tayo po'y dinamitan niya ng kanyang awa at habag. Yan po ang damit na sinusot natin araw-araw, spiritual damit. Balabal ng Panginoon na sinusot ng Diyos sa atin. Ang balabal ng pagiging maawain. Ang damit na pagiging mapagpatawad. Mahabagin. Mabait. Damit ng kabaitan. At damit ng pagpapakumbaba. Damit ng pagiging mahinahon at damit na maging mapagpahinuhod o mapagpasensya. Yan yung mga katangian sinuot ng Diyos sa atin. Verse 13, bear with each other. Sabi diyan, tiisin natin ang bawat isa. Ibig sabihin, kahit meron pa tayong mga pangit pang pag-uugali na isinusuko naman natin sa Panginoon, hanggang ngayon nakikipagbaka ka, tanggapin natin. Accept one another the way the Lord Jesus Christ accepted us. Magkakapatid tayo after all eh. Tapos magsasama tayo ng walang hanggan.
sa piling ng ating amang nasa langit. Tayo magsasama. Kaya kinakailangan pagtiisan natin ang bawat isa dahil pare-pareho tayong binabago ng Panginoon. Walang kumikiskis sa bakal, kundi kapwa bakal. Iron sharpens iron. Kaya ayoko na doon sa victory dahil sumamalob ko doon eh. Hindi ako pinag-pray ni pastor eh. Nung ganyan. Ayoko na doon dahil sinubukan kong manghiram, walang nagperam sa akin. Oh. Yun ba ang ating pundasyon ng ating panampalataya? Material pa rin? Ang Panginoong Hesus po ang pundasyon ng ating panampalataya. Ayaw ko na doon dahil natisod ako. Ayaw ko doon kasi yung mga damit. Hindi tayo dapat mapatid, tumitingin o nanatili sa mga bagay na mabababaw. Nilagay ka ng Panginoon sa spiritual na tahanang ito, pagbutihin mo. Make the most of it. Dahil wala nang iba pang spiritual na pamilya na nakakilala sa iyo at tatanggap pa sa ito, uunawa sa iyo. Kasi kung umalis ka rito sa BGCC na maraming sama ng loob, pag lumipat ka pa sa ibang church, ikaw pa magiging dahilan ng ikasasama ng loob ng iba. Dala-dala mo eh. Diba? Naintindihan natin mga kapatid? Kahit magtago pa tayo sa kagubatan, kahit tumira pa tayo sa malalayong lugar, hanggat naroon pa rin ang ating pag-uugaling hindi nakalulugod sa Diyos, wala kang kapayapaan. Kaya tayo matutong magpasakop. Amen? Matuto tayong magpasakop, matuto tayong mabuhay na kay anuman ang kahinaan pa ng bawat isa. Accept it. Bear with each other. Sabi dito ng Panginoon, no? Pagtiyagaan, pagtiisan natin ng bawat isa, sapagkat ang damit natin pare-pareho na. Damit ng kababaang loob, damit ng pagpapatawad, damit ng kabutihan, damit ng awa, damit ng kahinahunan, damit ng pagpapanaya, damit ng pagtitiis. Magpatawaran kayo anuman ang mga grievances natin sa bawat isa. So kung may sama ng loob ako sa inyo, dapat humingi kagad tayo ako ng tawad. Kung may sama ng loob kayo sa akin, magpatawaran tayo. Let us reason with one another. Huwag daw nating hayaang tumagal ang galit at sama ng loob. Dahil tayo po yung mga bago ng nilalang. Tayo po yung mga mamayanan ng langit. Hindi na tayo panlupa. Istanghero tayo rito. So hindi tayo dapat mabuhay sa galit, sama ng loob, kapaitan, na lahat na lang na makita mo at makasama mo at makausap mo, parang lagi mo lang nakikita yung muka ng kagalit mo sa kanya. Kasi nga, punong-puno ng galit, ayaw magpatawad. Amen? Sabi ni Lord, kung hindi tayo matututong magpatawad sa pagkakasala ng mga kapatid natin o sino man, hindi tayo patatawarin ni Lord. Eh ba yun ang mas ayaw, yun ang mas kinakatakot natin, yung hindi tayo patatawarin ng Diyos. Di baling alimurain ka at alipustain ka na ng ibang tao, kahit pagwikaan ka pa ng mga sari-saring salitang walang katotohanan dahil sumusunod ka sa Panginoon, okay lang yun. Ang importante, tanggapin ka ng Panginoon. Bidang-bida ka nga rito sa lupa, popular na popular ka, isinusuka ka naman pala sa langit. Wala. Naintindihan natin? Naunawaan niyo, kapatid? So mas maganda na talagang kung ano sinasabi at inuutos sa ating amang nasa langit, ang ating mahal na Panginoong Hesus, gawin natin kahit mahirap. Tutulungan tayo ng Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. Alam kong hindi madali magpatawad. Alam kong hindi madali nakalimutan ang mga masasakit na mga bagay o salita o mga pangyayaring ginawa sa atin. Ang hirap. Pero we need to choose the right path. We need to make a decision. Each moment, every single moment of our existence, we need always to choose the path of forgiveness. Kailangan talaga tayo, mapatid, mabuhay. Mabuhay talaga tayo sa espiritu ng pagpapatawad. Otherwise, hindi magandang tirahan ng pamilyang ito, hindi magandang samahan ng kongregasyong ito, hindi magandang mabuhay sa komunidad ito kung lahat tayo puno ng sama ng loob, puno ng asido sa kaluluwa at espiritu. At kung ikaw makakasama, wala, miserable din ang buhay na makakasama mo. Kasi panay, hawa-hawa na lang yan eh. Pero kung tayo magpapatawaran,
yung kay malaki, kay maliit. Ano sabi ng Korinto? Why not rather be wrong? Why not rather be cheated? Tanggapin na ninyo. Madadaya tayo. Malulukot tayo. Masisigawan at masisigawan tayo. Masisimangut at masisimangutan tayo. Mapapagbuntulan talaga tayo. Tanggapin na natin yan. Tao pa tayo, binabago pa tayo eh. Pero hindi tayo manatiling ganun. Nakuha nyo? Tanggapin natin ang bawat isa, gaya ng pagtanggap ng ating mahal na Panginoong Hesus sa atin. Nanawaan natin mga kapatid. Magpatawaran, at ang lahat ng ito sabi, isuot ninyo ang pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig lamang ng Diyos ang magbibigkis sa atin upang makamit natin ang lubusang pagkakaisa. Okay? Naintindihan natin mga kapatid? Mapapalad ang mga nagpapakumbaba. Sapagkat, sabi nga rito, mamanahin nila ang lupa. Amen? Bigyan ko kayo ng mga verses para basahin na lang nyo sa bahay. Yung mga halimbawa ng mga nagpapakumbaba. Tingnan natin yung mga galing sa lupa. Pag sinabing ng galing sa lupa o daigdig, hindi mga lamang lupa. Pag sinabing galing sa lupa, ibig sabihin, tagalupa. Ibig sabihin, taong katulad natin. Una na dyan si Moises. Numbers chapter 12, verse 3. Moises. Meron ba dito ang pangalan Moises? O sige, wag na ninyong nasain pa. Okay na. Mababasa nyo dyan. Sunod, si Apostol Pablo. 2 Corinthians chapter 10, verse 1. Pwede nyo basahin yan sa bahay nyo. Makita nyo kung ano yung mga sinabi ng Panginoon patungkol sa mga yan. Pangatlo, ito maganda. Si Juan Bautista. John chapter 3. Tingnan ninyo si Juan Bautista, mga kapatid. Isa rin yan sa napakagandang halimbawa ng pagpapakumbaba. John chapter 3, verse 30. Tingnan po ninyo. John chapter 3, verse 30. Kita na ba ninyo, mga kapatid? Basahin natin yung kay John, ha? Kasi ang ganda kasi ng sinabi dito. Ang context kasi nito, mga kapatid, di ba ang Panginoong Hesus lumapit kay John the Baptist para magbabautismo? Pero ang sabi kagad ni John the Baptist, teka muna Lord, mali yata. Dapat akong bautismuhan mo eh. Ano sabi ng Panginoon? Sige na John, payag ka na para matupad ang lahat ng katwiran ng Diyos. Di ba? So nangyari. Nung nabautismon sa tubig ang Panginoon, bumaba ang banal na Espiritu Santo na anyong kalapati. Ha? Nakita ni John the Baptist yan. Kaya sinabi niya tuloy sa lahat ng mga taong naandun, pati sa kanyang mga disipulo, si John the Baptist ang una nagkaroon ng maraming disipulo tagasunod. Sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Binibigay niya na. Sabihin, ito na. Ito na yung dahilan kung bakit ako isinilang. Ito na yung sinabi ko, isinisigaw ko sa ilang. Siya na. Napakarami nun, ha? Napakaraming naniniwala sa Kanya. Maraming nagbabautismo sa Kanya. So kung pag-uusapan, talagang popular si Juan Bautista. So anong nangyari, mga kapatid? Nagkaroon ng isang pangyayari na sa kabilang bahagi ng Ilog Jordan ay nagpatuloy din. Nagpatuloy, mga kapatid, ang pagbabautismo. Ngayon dito sinabi nga, sa pagbabautismo ng Panginoon, nakarating po yun sa mga disipulo ni Juan Bautista. At nagsabi sila kay Juan Bautista na nakita nga nila yung, sabi niya, Guro, yung binautismo mo, nagbabautismo rin doon. Ang sagot naman ni Juan Bautista sa kanyang mga disipulo, matatanggap lamang ng tao ang ganyang kaloob kapag yan ay binigay sa kanya mula sa langit. Natindihan niyo, mga kapatid? So matatanggap lamang. Kayo mismo magpatotoo, kayo mismo magsabi, hindi ako ang kailangan nyo. Hindi ako ang Kristo. Hindi ako ang Mesiyas. Hindi ako ang tagapagligtas. Yan kanya sinabi.
Tapos nung pagkatapos sa mapatid sa verse 30, sinabi ni Juan Bautista, Jesus Christ must become greater and I must become less. Si Jesucristo na anak na ng kataas-taasan Diyos, na ipahayag niya na yung unang yugto ng public ministry ng Panginoon, pinahayag na ni Juan Bautista kung sino ang tunay na Mesiyas. So dahil nahayag na, dahil dati hindi niya pa yun alam Hindi niya talaga alam, nangangapa rin siya, pero tapat siyang nangangaral, tapat siyang nagbabautismo, para talagang mahayag ang Mesiyas. Nahayag na. Kaya nung makita yan, at nung sinabi niya, dahil ako, sabi niya, ang galing sa lupa, panlupa, pero ang nagmula sa langit, langit yan, dakila, makapangyarihan. Kaya sabi niya, si Jesucristo ay kinakailangang may taas. Si Jesucristo kinakailangang dakilain. Siyang kinakailangang pakinggan. Siyang kinakailangang sundin. At ako ay kinakailangang bumaba ng bumaba ng bumaba. In other words, exit na ako. Ang spotlight, ang glory, ang praises and worship it only belongs to the Lord Jesus Christ. Nakuha niya, mapatid? Kahit ano pa ang dami ng pundasyong itinaguyod ni Juan Bautista, lahat ng yan, isasantabihan. Maluwalhati lang ang Panginoon. Yun ang pagpapakumbaba. Hindi ka manghihinayang na itapon mo, isantabi mo, talikuran mo ang mga bagay na alam mo sa panlupa maaaring pwede kang makiamot ng tagumpay, popularidad, kayamanan, kasikatan. Pero kung alam mo na hindi yun makakatulong sa iyo sa iyong relasyon sa Panginoong Hesus, handa ka magpakumbaba. Handa mong santabi ang mga bagay na yan, maitaas lang ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Mapapalad ang nagpapakumbaba. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Amen? Sunod, ang sabi rito mga kapatid, mapapalad po yung mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran ng Diyos. I have already expounded this, noong nakarang linggo. So alam natin na huwag mawawala ang ating appetite, yung gana natin sa Diyos. Huwag mawawala yan. Huwag niyong papayagan na ikaw mawala ng panlasa ang espiritu at kaluluwa mo sa mga bagay na makadiyos. Amen? Nasabi nga niya, mapalad kayo. Mapapalad ang mga taong nagugutom at nauuhaw sa katwiran ng Diyos sapagkat sila ay bubusugin ng Panginoon. Amen? The details of that, you can review it doon sa Facebook natin makita nyo. Sunod, mapapalad ang mga maawain. Tingnan po natin ang sinabi dyan. Mapapalad ang mga maawain sapagkat sila ay kakaawaan din ng Diyos. Amen, kapatid? Alam nyo, ang awat habag, yan ay sa Diyos lamang galing. Tayo mga tao, hindi tayo likas na maawain. Self-centered tayo Makasarili tayo. Mayabang tayo. Ano nga naman mapapala ng Diyos sa atin? Makasalanan tayo. So walang mabuting bagay manggagaling sa atin. Awat habag, hindi yan common sa ating mga tao. Makasarili nga tayo Gusto natin tayo lagi una, di ba? Gusto natin tayo lagi. Ang focus sa atin. Kaya ang awa, yung compassion, it belongs to God only. Diyos lang talaga ang pinanggagalingan ng awa. At ang awat habag ng Diyos, mga kapatid, ito po yung kanyang mapagmahal na, sabi nating, pakikitungo doon sa mga taong iniibig at minamahal ng Diyos. So kung tayo po ay nakakatanggap ng awat habag sa Panginoon, yan po'y dahil iniibig tayo ng Diyos.
Amen, mga kapatid? Sinabi sa Luke chapter 6, verse 36. Luke chapter 6, verse 36. Tingnan natin ha. Luke chapter 6, verse 36. Ang sabi diyan, be merciful just as your Father is merciful. Maging maawain kayo, gaya ng inyong amang nasa langit ay maawain. So kinakailangan pala mapatid sa awat habag ng Panginoon, for the glory of the Lord Jesus Christ, by His grace, ikaw at ako ay kinakailangan talagang mabuhay sa awat habag ng Panginoon. In other words, tayo mga anak ng Panginoon na binabago niya araw-araw, kinakailangan po tayo, hindi lang tayo dapat maging objects of God's mercy. We ourselves should be showing mercy sa ating kapwa. Ang mga tunay na anak ng Diyos ay maaawain. Totoo yan. Ang mga tunay na mga anak ng Diyos ay maawin. Bakit? Sapagkat ang ating Panginoong Hesus, ang ating Diyos na makapangyarihan ay Diyos ng awa. Kung ang Diyos na ating pinaglilingkod at sinusundan ay maawain, dapat maawain din tayo. Masabi ko sa inyo nung una, life, despite of its hardships, life, despite of its atrocities,